Okay, so magandang araw sa ating lahat. So ngayon ay gagawa tayo ng FPJ o fermented plant juice. Ito yung ginagamit natin na organikong pamamaraan upang ibigay sa mga halaman bilang kanilang nutrients. Ginagamit natin ng pang-spray upang sa gayon ay maging maganda ang tubo ng ating mga halaman. So ang mga gagamitin natin ng mga materyales bilang pagtugon dito ay gagamit tayo ng syempre ay mga plants. So gumamit ako ng tatlong klase ng halaman. So meron ako ditong malunggay, dahon ng malunggay, kangkong or yung upland kangkong, tsaka yung ipil-ipil. So kanina ay pinat ko na siya ng maliliit. Or kung mas gusto nyo pang paliitin yung pagkat niya, pwede naman. So ito po ay nagre-range ng or nasa kalahating kilo. So yun po yung gagamitin ko. So okay na po ito sa aking garden bilang pagbibigay ng nutrients ng halaman. Siyempre kakailanganin natin ng panghalo. Okay? And then kailangan din natin ng bato tsaka yung net. So mamaya papaliwanag ko kung saan natin gagamitin ng ito. So meron din ako ditong asukal. So supposed to be dapat ito ay molasses. So dahil wala akong molasses, ang ginamit ko na lang ay brown sugar. Okay, alternatibo po ito sa molasses. So nasa kalahating kilo din siya ng brown sugar. Yan. So kailangan po talaga na ating mga gagamitin, lalong-lalo na itong mga halaman na to, tsaka yung asukal ay masukat natin ng ayos para maganda yung kalalabasan ng ating magiging produkto. So yung tinatawag natin FPJ or fermented plant juice. Okay? So unang-una ay kailangan ay syempre malinis ang ating mga kamay para sa paggawa ng ganito. And syempre, yung gagamitin natin ng mga plants ay sariwa. At talagang walang mga sira-sira dun sa mga gagamitin natin. Kasi baka ito yung maging cause ng bacteria or hindi maganda yung kalalabasan kung hindi maganda yung ginamit natin ng mga plants. Okay, so iniwa-hiwa ko na siya ng maliliit para dito. Okay? Siyempre, gagamit din tayo ng lagayan or yung tinatawag natin na lalagyan natin para doon natin i-ferment ng almost 1 week or 10 days or 1 month. Mas maganda kung gano'n. So ito ay yung pinaglagyan ng mayonnaise. Tinanggal ko lang yung lininisan ko at siyempre kailangan talaga malinis ang ating paglalagyan para wala tayong bacteria o mga bagay na sisira sa ating ginagawang konstruksyon. Okay? So huwag na natin patagalin. So unang-una, dahil malinis na rin naman lahat ng gamit natin, una ay kailangan nating paghalu-haluin yung ginawa nating mga halaman. So na-chop ko na siya kanina gamit yung gunting. Meron akong sangkalan dito pero mas prefer ko na gumamit ng gunting, mas mabilis. Okay? So lalagay lang po natin, malinis na to at naugasan ko na ng maayos. Kailangan talaga sigurado tayo na malinis yung mga gamitin natin. Okay? So meron ako dito upland kangkong, tapos malunggay, tsaka dahon ng ipil-ipil. So ito lang po ay makukuha po dito sa paligid ng aking garden. So yung mga yan ay talagang makakatulong sa atin sa ating pag-garden. So organic ang ginagamit natin. Wala tayong mga ginagamit na kung ano yung mga insecticide sa ating halaman. Tayo din ang kumakain nito. Siyempre kumakain din tayo nito eh.
Okay? So pagkatapos nating ilagay lahat ang ating mga halaman na chinap o ginupit sa maliliit na parts, or kung gusto nyo pang liitan yung mga para mas mabilis siyang ma-ferment, mas maganda. O kung i-grind natin o gagamit tayo ng i-grind natin sa mas maganda para medyo mas mabilis ang kanyang fermentation. Okay? Pagkatapos niyan, ilagay na natin sa lalagyan. So ngayon ay ilalagay na rin natin yung kalahating kilo din ng brown sugar. So ihalo lang po natin siya dyan. Okay? So ihalo natin. Siguraduhin natin na mahalo natin siya. So ang ratio niya ay dahil marami ang gumagawa nito, merong ratio na 1:2, pero ang ginawa ko para medyo mas maganda ay 1:1. Kalahating kilo ng iba't ibang klase ng halaman at kalahating kilo din ng brown sugar. So ngayon ay ihaluin na natin siya. Okay? Haluin natin ng mabuti para mas ma-ferment yung ilalim or maabot yung ilalim. So kung nahalo natin ng mabuti, yan, maghihintay tayo ng mga 1 linggo o mas higit pa na paghihintay para gamitin natin ito. So paggamit nito, pagkatapos natin itong anuhin, nga pala, ang gagamitin natin na panghalo dito, kailangan yung mga hindi metal. Mas maganda kung yung gagamitin natin na panghalo ay mga walang halong chemical masyado. Tulad nito, ito ay kahoy o kawayan na ginawang kutsara. Yan. So gagamit talaga tayo nito ng para hindi makontaminate ang ating mga gagawing fermentation ito. Yan. So haluin po natin siya mabuti para maganda yung kalalabasan ng ating gagawing FPJ or fermented fruit juice. Yan. So kailangan po pati yung ilalim ay natin. Okay? Pagkatapos nyan, okay na. Ngayon, yan, okay na yan. Okay? So ngayon ay bakit meron ako ditong bato at saka yung net. Okay, ito yung magsisilbi nating panglagay dyan sa ibabaw niya para hindi siya umibabaw. Kasi habang tumatagal yan ay lumulutang ibabaw. Kaya kailangan natin lagyan siya ng pabigat. Pabigat para hindi yung mga nutrients diyan ay hindi pa ibabaw. Okay? So pagkatapos niyan at nilagay na natin ng maayos, ngayon tatakpan na natin siya. So ang iba ginagawa niyan, nilalagyan lang ng papel. Kaya naman kung anong papel diyan na paper para nakakasingaw lang. Pero sa ngayon ay hindi tayo gagawa noon. So isisil natin siya. Siselyohan natin siya para wala tayong sigurado tayo na walang makakapasok na kahit anong insekto dun sa loob. Okay? So pagkatapos niyan, syempre, lalagyan natin siya ng label kung kailan natin siya ginawa. Okay? Lalagyan natin siya ng label dito para alam natin kung kailan natin ginawa ang ating fermented plant juice. Okay, so lalagyan natin siya ng 8, 19, 25. Okay, so after 10 days, August 29, babalikan ko siya at gagawin natin siya, kukunin natin yung kanyang juice. So sasalain natin yung juice na na-extract para yun na yung gagamitin natin. Yung na-extract na yun, pwede na natin siyang gamitin sa isang litrong tubig. Lalagay tayo ng dalawang kutsara ng fermented na nito, yung juice na mismo.
Okay? So, yun lamang po. Sa susunod ay gagawa naman tayo ng fermented fruit juice. Ito po ay fermented plant juice. Sa susunod, gagawa tayo ng fermented fruit juice, OHM, at iba pang mga gagamitin natin na pwede nating i-apply sa ating mga halaman na mga organic na pataba at mga pangtaboy ng mga insekto. So, yun lamang po at sana ay meron kayong natutunan sa akin. Okay?